Mapagpalang hapon po sa ating lahat, brothers and sisters. Welcome sa Hall ng St. Joseph. Amen. Amen. Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maging hawa at matagumpay! Yehey! Tunay nga po tayo ay matagumpay po lahat. At babatiin din po natin ang nasa YouTube, mga nakasubaybay po sa atin, at saka sa Facebook Live. Yun. Dahil wala po tayong mga baguhan, dadako po tayo sa sharing portion. Ngayon naman po, tayo po lahat ay pinagpala? Amen. Amen. Kung tayo po ay pinagpala lahat, sino pa ang gustong mauna dito sa harapan ipapahayag ng kanyang pagpapala sa buhay? Sabi kanina, meron po si Sister Maita. Halika po. Yay, palakpak po natin si Sister Maita. Nagpasalamat lang po ako kasi yung kaibigan ko ay nandito na sa Hong Kong. Tinulungan ko po siyang makapunta dito. At saka, pasalamat ako kasi kampante ako na yung pinuntahan yung amo niya ay mabait. Kaya nakakatulong ako ng mahimbing kasi alam ko na mabait yung amo niya. Hindi ako ma-worried. So, yun lang, salamat. At sa pamilya ko rin, sa blessings na dumating sa aming pamilya, talagang bless kami palagi sa kung ano man mayroon kami, kontento na kami. Kaya pasalamat talaga kami sa Panginoon, hindi niya kami pinapabayaan. Yun lang po. Amen. Tunay nga po, ibahagi natin ang ating pagpapala sa buhay at lagi tayong magpasalamat. Amen po ba? Sino pa po ang susunod? Pagkakataon na po natin ito at makabahaba ang ating oras. Sino pa po ang may gusto? May nag-angat ng kamay. Ate, ikaw? Ay, false. Nagkamot lang pala. Sister SP? Oh. Sino pa po ang gusto? Sister Jong? Iba naman. Sino pa po ang may gusto? Sister Mona. Halika po. Pinagpalang hapon po sa atin lahat. Ako po ay nagpapasalamat, binabalik po ang kabaitan ni Yahweh El Shaddai kasi noon at hanggang ngayon at hindi niya ako pinabayaan sa anuman hamon sa buhay ko. Lagi ko nagpapasalamat sa araw-araw kasi siya ang lagi kong kasama at lagi kong iisipin na sa tuwing may mga pagsubok ay lagi akong sa puso ko ay maging think positive talaga. Amen. Kasi yung isang araw po, yung kapatid ko, dinala po sa ospital. Siyempre bilang ate po, nalungkot po ako. Pero sabi ko sa puso ko na, Lord, nawa po, pagalingin po sana yung kapatid ko. Hindi ko po alam kung ano po ang sitwasyon niya. At yun po, after 3 hours po, nakauwi na po yung kapatid ko, normal po ang lahat. At nakalagay po dun sa blood test po, RH, ibig sabihin, lasing po yun, hindi po, wala po siyang sakit. Sa kabila ng kausap ko yung kapatid ko, dapat magalit ako, natawa ako kasi RH pala, kinabahan ako, ano yung RH? Kasi sa inaano ko, yung pala red horse pala yun. Napapasalamat po ako kasi sa bawat ng mga problema ko, dinadaanan ko na lang sa tawa. Sabi ko na, bro, sa babayaran ko sa ospital, pera lang yun. At alam ko, RH lang, alam ko ng meaning yun. I will always love you, bro, na sana, huwag ka na maging lasing para hindi ka na madala sa ospital. Natawa na yung kapatid ko. Sa kabila na dapat magalit ako, kasi wasting nga yung pera nga yun eh. Pero naisip ko, wala siyang sakit, natawa na lang ako. Dati pag nagagalit ako, sasampalin ko, mumurahin ko, ganun ako noon eh. Dami talaga pagbabago sa buhay ko na bilang workers, bilang nasa gawain ako, nasa El Shaddai ako, naging more patient talaga ang puso ko. Amen. Kasi
pag nasa harap ko, pag minora ako, sampalin ko agad eh. Sisipain ko agad eh. Pero ngayon, grabe ang more patient ko, yung pakumbaba ko sa puso ko. At tinitingin ko sa mga taong kasi last time, nagpalinis ako ng paa at saka kamay, sugat-sugat niya. Pero sabi ni Brother Rod na dapat tingin mo sa tao parang si Jesus. Kaya naalala ko na more patient talaga. Oh, thank you. Ipahayag ko lang kay Yawel Saday na hindi ako nagiging ganito ko hindi sa Kanya. Thank you, Lord, and God bless everyone. We love you. Amen. Salamat, Sister Mona. Ngayon naman po ay magsitayo po tayong lahat para pagpatuloy natin ang pagpupuri at pagsamba sa ating Yahweh El Shaddai at sa panimulang panalangin, Sister Norma, sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Praise God. Hallelujah, Lord. Praise you, Jesus. We give you praise, we give you glory and honor, Lord. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Dakilang Ama, Yahweh Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, pinararangalan, dinadakilang yung pangalan. Patuloy, Panginoon, inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoon. Patuloy naming sinusuko ang aming buhay. Isinusuko namin, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami, O God, sa aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa. Patuloy mo rin po kaming linisin ng iyong banal na dugo, Lord, upang maging marapat po kaming makatawag sa iyo ng Ama. At maging marapat po kami, Lord, na tumanggap ng mga inilalaan mong pagpapala at biyaya sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, araw ng aming pagpupuri at pagsamba. Maraming salamat, Lord, sa napakadakilang pribileyo na pinagkakaloob mo po sa amin, sa kalakasan, sa kalusugan, maging sa mga pagpapala at biyayang patuloy mo pong ibinubuhos sa aming mga buhay. Sa katugunan ng aming mga panalangin, Lord, maraming pong salamat sa lahat-lahat, Lord, na pinagkakaloob mo po sa amin. Panginoon, tinataas namin ang iyong banal na gawain sa araw na ito. Pagpalain mo, Lord God, ang mangunguna sa iyong banal na gawain. Ang mga gospel choir, Lord, samahan mo sila ng mandirigma at mang-aawit mong anghel sa langit. Ganon din, Panginoon, ang iyong lingkod na yung sinugo na si Brother Rod Banyares. Dalangin din po namin, Panginoon, give him the triple anointing, Father God, na sa kanyang paghahayag ng iyong mabuting balita, Panginoon, patuloy, Panginoon, na taglay ang kapangyarihang nagmumula sa iyo. Pagpalain, O Lord, ang aming mga puso, ang aming kaisipan, sa pakikinig namin ng iyong banal na salita, patuloy namin itong bubuksan, Panginoon, na magkaroon ng manifestation ng iyong mga salita sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang lahat ng dumalo sa araw na ito. Pagpalain mo po ang kahilingan ng bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga susunod na oras at sandali. Naniniwala po kami, kasama ka namin sa mga sandaling ito sapagkat sinabi mo 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Kung kaya't inaangkin namin, pinasasalamatan namin ang malayang pagkilos at kapuspusan ng banal na Espiritu sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Are we blessed? Amen. Everybody blessed? Amen. Praise the Lord. Handa na pong magpuri ang lahat? Amen. Itaas muna natin ating mga kamay. Papurihan natin ating Panginoon yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Taas natin ating mga kamay. Let us welcome the Holy Spirit. Sama-sama po tayong mag-gather sa place na ito. Amen. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, in this place. I give you praise and honor, O God. Hallelujah.
magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Sinong matatagumpay? Sinong gustong yumaman? Pagyaman talaga, ang bilis, ano? Praise the Lord. Patuloy po tayo. Ayon nga sa Deuteronomio 7:9, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na iyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadaman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa sanlibong salinlahi. Praise the Lord. Pinagpala. Ang hirap na pala magbasa. Gusto na pong magpuri ang lahat? Amen. Yung gustong sumayaw? Umindak sa ating Panginoon? Praise the Lord. Come on, church, sumayaw ang lahat. Hallelujah. Nag-iisang hari. Ang Diyos ang dakila noon pa man. Amen. Ikaw noon hanggang ngayon ang dakilang Panginoon. Labis akong nagagalak na sambahin ka, aming Diyos. Mga dakila mong gawa, labis akong namamangha. Kaya naman sa puso ko ay magpupuri, papuri para sa nag-iisang hari. Hallelujah.
Lord. Hiningal po ba? Tama lang? Bitin pa po ba? Balik kayong lahat next week. Amen? Amen. Inhale. Exhale. Smile. God loves you. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Patuloy po tayo. Ayon nga sa mga awit 99 verse 9, ibunyin ninyo ang Panginoon nating Diyos at magsisamba kayo sa kanyang banal na bundok, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay banal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Patuloy natin taas ating mga kamay. Salamat, Panginoon. Dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo. Patuloy mo inaalay yung buhay para sa amin. Kahit man kami ay makasalanan, pagkus lagi kang nariyan, tinubos mo ang mga kasalanan namin. Salamat, O Diyos, sa liwanag na patuloy niyo mo ipinagkatiwala sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya, kaya marapat lang ay kaya aming papurihan, sasambahin at pasasalamatan. Hallelujah. Amen. Amen. Kay dakila ang pag-ibig mo, inialay ang buhay dahil
Sambahin ka, dakilang Ama, purihin ka sa araw na ito. Dakilain ka, dakilang Diyos, at patuloy ka naming itinataas sa araw na ito. Panginoon, salamat sa iyo. Tunay nga na ikaw ay napakabuti at ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Kaya sa araw na ito, Ama, kami po ay naririto at patuloy na dumudulog at lumalapit sa iyo. Hiniling namin, Ama, na kami ay muli mong samahan sa araw na ito. Pagpalain mo, Lord, ang gawain na ito at lahat ng mga naririto ngayon ay lagi mong abutin ng iyong mapagpalang kamay. Sila, Panginoon, ay pagpalain lagi. Bigyan sila ng kalakasan at katatagan. At hayaan mo, Ama, na patuloy na matanggap nila ang katugunan sa kanilang kahilingan. At palayain lagi sila, Ama, sa mga problema. At patuloy na ipagkaloob lagi na sila, Panginoon, ay makaranas ng biyaya na nanggagaling sa iyo. Banal na Diyos, salamat po at aming aangkinin na sa araw na ito, ang bawat naririto ngayon ay uuwing tagumpay ang buhay. Pagpalain mo, Ama, ang mabuting balita upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. Salamat, Lord, at amin ang aangkinin na ngayong araw na ito, pinagpala mo na ang iyong gawain. Kaya, O Diyos, sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah.
natin ang ating gospel uli sa araw na ito. John 16, verse 16 hanggang 20. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa kanyang mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin na kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kaya ang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y makikita ninyong muli. Baka tandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, purihin natin at palakpakan ang ating Panginoon. Amen. At dalangin ko sa Diyos na kayong lahat sa lugar na ito ay kanyang muling pagpalain. Amen. At lahat na may kahilingan, dalangin ko na magkaroon ng katugunan. Amen. Amen po. Amen. At ang lahat ng bigo ngayon ay magtagumpay na. Amen. At ang lahat ng iniwan ngayon ay makatagpo na. Amen. Huwag na yung sasabihin na babalik ka rin. Tatandaan nyo ito, pag may nawala, mayroong darating. Amen ba? O, kaya si Jesus umalis, ang dumating ay Holy Spirit. O, kaya pong ang umalis sa inyo ay Pilipino, darating Amerikano. O, sige po, makakapo tayo at tayo ay makinig ng mabuti. So ngayon, ang sabi po ng binasa natin kanina, pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis. Sino sa inyo umiyak na? Ang sabi dito, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Amen. Maganda itong ating pag-aaralan eh. Kasi sinabi ni Jesus na labis kayong malulungkot. Ibig sabihin may kalungkutan talaga, ano? May pag-iyak, may pagtangis. Lalo nung iniwan kayo, umiyak kayo. Pagkatapos ng umiyak, wala pa rin. Ibig sabihin, naghihintay, di rin dumating. Huwag nyo nang hintayin ang umalis. Amen ba? May tamang oras ng pagbalik. At kung hindi man siya bumalik, mayroong ipapalit. Pero si Jesus, nung siya umalis, ang ipinalit ay ang Holy Spirit. Pero sabi ni Jesus, babalik siya muli. So dito ay mapapansin po natin na ang pagtangis ng mga alagad ay kagalakan ng sanlibutan. Anong ibig sabihin nun, Brother Rod? Itong mga alagad ay sinabihan ng Panginoon na iiyak kayo at tatangis. Subalit ang pag-iyak ng mga alagad at pagtangis ng mga alagad ay kagalakan ng sanlibutan. Kasi siyempre, para bagang sinasabi ng sanlibutan, nasaan ang inyong tagapagligtas? Nasaan ang inyong guro? So, iisipin ng sanlibutan na nabigo itong mga alagad. Kasi siyempre, kapag ikaw ay nasa Panginoon na, ine-expect na mga taong makamundo, wala ka ng problema. O, di ba? Pag nasa Panginoon ka na, ini-expect ng mga taong makamundo ay lagi ka ng masaya. Pero, ang sabi dito, ang pagtangis at pag-iyak ng mga alagad na ito ay mapapalitan ng kagalakan. Amen po ba? Kaya, sige lang. Kung mayroong kantang, sige na, Jesus, ibuhos mo. May kapalit yon. Sige na, sister, iiyak mo.
Mabuti pa ito, sumasang-ayon. Okay talaga rito. O, palakpakan natin si Yahweh na malakas. Kasi iba ang pananaw ng mga taong makamundo. Ang mga taong makamundo, kapag ka mayroong mga makadiyos na tumatangis, umiiyak, natutuwa sila eh. Kaya kapag ikaw ay nakakaranas ng problema at pinagtatawanan ka ng mga taong hindi makadiyos, ibig sabihin, natutupad sa iyo ang sinasabi ng Biblia. Kasi ang mga taong makamundo, hindi yan matutuwa sa atin. Amen ba? Hinihintay lang nila yung umiyak ka, malungkot ka. Yun ang hinihintay nila. Kapag nakita na nila yung kalungkutan mo at pag-iyak mo, tuwang-tuwa na sila ngayon. Yan ang mga taong makamundo. Pero ito naman ang pinakamaganda. Ang pagtangis ng mga taong makadiyos, ang pag-iyak ng mga taong makadiyos, sabi doon, ay papalitan niyan ng kagalakan ni Yahweh El Shaddai. Kaya yung mga taong umiiyak, pagdating sa huli, nagiging masaya. Ang mahirap naman, iyak ka ng iyak, pati sa dulo, umiiyak ka pa rin. Kaya kabaligtaran niya ng mga taong makadiyos. Ang mga taong makadiyos, umiiyak ka ngayon, nalulungkot ka ngayon, pero bukas taatawa ka naman. Amen. Ikaw naman ang masaya. Parang ano lang naman yan eh. Mahirap ka ngayon, walang-wala ka ngayon, pero bukas mayroon ka naman. Ikaw naman ang maginhawa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bukas, ikaw naman ang mayaman. O sinong naniniwalang bukas mayaman siya? O halimbawa, bukas hindi ka pa mayaman. Isipin mo lagi, mayroong another day uli. Amen. Hanggat ang araw ay sumisikat sa umaga, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Amen. Tama po? Kaya huwag kayong matatakot pagtawanan ng sanlibutan. Kasi nangyari na yan sa mga alagad ng Panginoon. Kaya sa ating kalalagayan sa buhay, tatandaan natin lagi na ang buhay natin, normal na tayo ay nalulungkot. Amen ba? Kaya tingin sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ngayon malulungkot. Nasa prayer meeting tayo. Okay lang ba kayo dyan? O ang sabi dito, ang pagtangis ng mga alagad ay kagalakan ng sanlibutan. So anong ibig sabihin nun, Brother Rod? Bilang isang Kristiyano ay normal na tayo ay makakaranas ng pagtangis o matinding kalungkutan. Hindi ibig sabihin na ang buhay Kristiyano ay laging masaya. Kanta lang yon. Ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, hindi ko na alam. Ay masayang tunay. Kinakanta lagi sa Pilipinas yun eh. So, ibig sabihin, ang buhay Kristiyano, sabi nga ng isang libro eh, Christian life is not a playground. Christian life is a battleground. Ito yung lugar na digmaan. Bakit? Siyempre, makadiyos ka na ngayon eh. So, anong gagawin ng demonyo ngayon? Magagalit sa'yo. Kaya pag ikaw ay makadiyos at may nagagalit sa'yo, ibig sabihin, demonyo yon. Andiyan ba kayo? Ay bakit? Baka Diyos ka eh. Tapos may nagagalit sa'yo. Sino ba nagagalit sa Diyos? Di ba demonyo? O di ba? Ayaw ng kaaway na ikaw ay maging mabuti, mabait. Pero pag ikaw ay hindi mabait, tuwang-tuwa ang kaaway sa'yo. Sasabi ng kaaway sa'yo, dalawa na tayo. O di ba? O, kaya minsan tinanong si Satanas eh. O, kumusta ka Satanas? Ang sagot ni Satanas, ito, naghahanap ng mga kampi. Naghahanap ng mga akay. Kaya minsan, niyayaya ko yung ating mga manggagawa na magsama-sama uli at mag-akay tayo ng mga taong pabalik kay El Shaddai. Mga taong pabalik kay Kristo. Amen ba? Kasi marami pa mga tao na dapat ibalik sa Panginoon. Kaya lang, dito sa El Shaddai, walang pangako ang mga leaders dito.
Hindi katulad sa ibang grupong may pangako, babayaran utang mo. Eh dito, hindi babayaran ang utang mo kasi mayroong tayong Diyos na magpapala sa atin. Amen ba? Saka wala naman kami ibibigay sa inyo eh. Pero si Yahweh may ibibigay sa inyo. O, sino naniniwala kay Lord? O, lahat na naniniwala kay Lord, answer prayer yan. Okay, sabi dito, bilang isang Kristiyano ay normal na tayo ay makakaranas ng pagtangis o matinding kalungkutan. Minsan, yung bang lungkot na lungkot ka, pero andun ang puso mo kayo, pero nalulungkot ka kasi may burden ka eh. Yung burden mo, lalo ako, ang burden ko, gawain. Mula Lunes hanggang Linggo, burden ko kaya ito. Sabi ko, Lord, sige na, pagpalain mo yung mga dumadalo sa gawain mo mula Lunes hanggang Linggo. Tapos aawayin ka pa. Andyan ba kayo? Kaya minsan kumanta ako, nung ako nagpe-pray, kumanta ako. Ay ko, ang lupit ng kapalaran, laging inaaway na lamang. Minsan di ako maunawaan. Gising ba kayo? Kaya nung Tuesday, nag-outreach kami, kasama ko yung Tuesday group. Ang saya pala mag-outreach, ano? Tapos, pagkatapos nila magkainan dyan, nagbilang lang kami sa office. Pagkatapos na magbilang, yung mga kasama namin dyan, nagluto sila ng mais, kamuti, bit-bit namin doon sa park. Tapos, bawat madaan ng mga Pilipina, sister, ano ba community mo? Wala. Ay, dito, maganda rito. Dapat may community ka. Amen ba? Tapos, Katoliko ka ba? Hindi. Katoliko po. Ay, dito, Katoliko ito. At samahan itong Katoliko. O kasi pag sinabi siya, born again, wag na. Kasi mag-aaway kayong dalawa. Mag-aakayan kayong dalawa eh. Baka ikaw pa maakay. Pero masaya eh. Kasi, sabi kasi ng Bible, isang kaluluwa lang ang mailapit mo sa Diyos, libo-libong anghel ang magpupuri sa Diyos. Kaya mag-akay kayo. Dito nakakatuwa dito yung Thursday group na ang dami ninyo rito. Oh. Kasabi ko, sana dito lagi ang gawain. Maraming tingnan. Pag sa taas kasi parang kaunti tingnan. Pero dito punong-puno kayo. Sabi ko minsan, sana parang misa ang gawain na ang mga tao nagsisiksikan. Yan. Tapos may nag-aaway pa. Oy, wala ko ibig sabihin. Okay lang ba kayo? O, sinang okay lang? Palakpakan si Yahweh. Okay. Ang sabi ng 1 John chapter 3 verse 13, Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuutan kayo ng sanlibutan. O, kasi ang mundo hindi matutuwa talaga sa atin eh. Kapag lumalakad ka sa katotohanan, katuwiran, maniwala kayo, galit sa iyo ang mga taong makamundo. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuutan kayo ng sanlibutan. Ang sabi ng John 15 verse 18, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapuutan nito bago kayo. Ibig sabihin, nung panahon ni Jesus, napupuot na sa kanyang sanlibutan. Nagagalit na sa kanyang sanlibutan. Kaya huwag kayong magtataka kung may nagagalit sa atin. Kasi pag ikaw ay matino, galit ang hindi matino. Kapag ikaw ay hindi matino, tapos kaibigan mo ang hindi matino, dalawa kayong hindi matino. Amen ba? Kasi magkasalungat kasi yun eh. Alam nga naman nasa katotohanan ka. Tapos yung mga wala sa katotohanan, tuwang-tuwa sa'yo. Hindi, bihira mangyari yun. Tapos sasabihin sa'yo, ay napaka-loyal mo sa asawa mo, kita mo ako. Hindi alam ng asawa ko. May mga ganun mga pangyayari, di ba? Kaya pag mayroon na bubuljak, nagagalit kay Brother Rod. Brother Rod, ikaw naman, lagi mo akong binubuljak eh. Ako naman hanggat may pagkakataon, huhukayin ko ang iyong buhay. Mapunta ka lang sa langit. Amen ba? Amen. Sayang naman ang pagpunta ko rito kung walang lalaya. May magagalit laang. Pero hindi ako interesado sa magagalit. Interesado ako sa maliligtas. Amen.
interesado ako doon sa pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen. Eh, siyempre, yung mga gumagawa ng hindi tama, pag nabubudyak, magagalit kay Brother Rod yun. O, di ba? Ngayon, si Brother Rod naman, okay lang. Kahit mainis sila, pero naniniwala ko pagdating ng araw, pagpapalain sila ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kasi siyempre, pagka matino ka talaga, bawa, loyal ka sa mister mo, siyempre, kakantsawan ka ng mga kasama mo, ikaw naman, napaka-loyal mo naman. Paminsan-minsan naman, gumawa ka naman ng kalukuhan. O, para maranasan mo naman. O, para mga ganon. Eh, sinubukan mo nga, anong nangyari sa'yo, nawasak ang buhay mo. Tapos, babalikan mo yung kaibigan mo, winasak mo. Andyan ba kayo? Kasi ang tinutino ng buhay mo, tapos, isinabit ka sa maling gawain, nawasak tuloy ang buhay mo. Naghiwalay kayo mag-asawa dahil sa isa nakisama ka. May nagsabi sa akin yan makisama ka naman, Brother Rod. Sabi ko, ako marunong makisama sa tama. Pero sa mali, malabo. Amen ba? Kita mo yung mga mahilig makisama, kahit mga lingkod na ng Panginoon. Tapos, nag-iinuman pa. Tapos, sa park pa. O, di ba? O, ano nangyari? Sa pakikisama, damay tuloy. O, kaya hindi rin maganda yung sobrang pakisama pag mali na. Okay lang pag tama. Kaya si Brother Rod, magsama-sama tayo, mag-akay ng mga kaluluwa pabalik kay El Shaddai. Turuan natin ang tao na magmahal sa Diyos. Amen ba? Hindi turuan na sumabay sa gawa ng mundo. Kaya nga may mabuting balita para baguhin ang takbo ng buhay ng tao. Kung tayo mismo ay hindi magbabago, paano natin madadala ang tao sa pagbabago? Kaya ang number 1 na dapat magbago, katulad ko muna naghahayag ng mabuting balita, dapat ako muna ang mabago. Tama po ba? Ay bakit? Paano kayo pagpapalain kung ako mismo hindi nagbabago at meron kayo makikita sa akin na hindi maganda? O hindi magkakaroon ng penetration yung Word of God yung Word of God sa buhay ng tao. Kaya napakahalaga talaga na ang power ng salita ng Panginoon ay dapat sa atin mismo muna mangyari. Tama ba? Kaya yung mga naniniwala sa Panginoon at naniniwala sa mabuting balita at nagbabago ang buhay, pinagpapala talaga ni Yahweh El Shaddai. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gusto mong pagpalain? Anong sagot ng katabi? O, sabihin mo sa kanya, baguhin mo ang buhay mo. Tama po ba? Ganun kasimple yun, mga kapatid. Kasi, pag hindi natin binago ang buhay natin, wala pong mangyayari. Yung salita ng Diyos na pinakikinggan natin sa banal na misa at sa gawain, useless po yun Ito, huwag kayo magagalit sa akin, ha? Pakinggan niyo po ito. Kanina nagbiro ako dito kanina. Kasi ito talaga, biro ko to sa Pilipinas. Yung talagang devoted sa pagro-rosaryo. Kasi sabi ko, yung rosaryo sa katagalan, nasira na, naputol na. So, pinalitan na yung rosaryo. So, nagbago na yung rosaryo. Mabuti pa yung rosaryo nagbago. Yung nagro-rosaryo, hindi yung nagbabago. Andyan pa ba kayo? Ay, hindi ko naman sinasabing huwag kayong magro-rosaryo. Mas maganda na yung bagong rosaryo, magandang rosaryo, at maganda yung nagro-rosaryo. Amen ba? Ang ganda pa nga sa Pilipinas, ang gaganda pa ng mga rosaryo kasi Swarovski pa. Wow, kumikinang. Kumikinang ang rosaryo. Yung nag-rosaryo, dumidilim. So, anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ibig sabihin, magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Andyan ba kayo? O, pangalawa, para talagang para pagpalain talaga tayo ng Panginoon. Sabi ko naman si Brother Rod, talagang ito
Hindi lang nambubuldak, nambubuldoser pa. O, di ba? O, tayong Katoliko, naniniwala tayo na yung tinapay at alak na tinataas dito, na consecrate na yan, ay nag-transform yan, become to a real body and blood of Christ, di ba? So, yun ang ating belief. O, kaya ang mga tao naman talagang believe na believe, talagang nagbabago ang buhay kasi yung tinanggap talaga nila, talagang pinaniniwalaan nila yan ay tunay na katawan at dugo ni Jesus. Kaya nga yung biro ko nung mga nakaraan, na yung nangumunyon na hindi kinain yung osya, inuwi, pinakain sa manok, kasi para buwinas daw, pag nagsabong, panalo ang mga niya manok. Oh. So, anong ginawa nung sabungero, pinakain sa manok yung osya. So, pagkatapos, nila sa sabungan yung manok para ilaban, pumusta ng malaki kasi alam niya, panalo siya. So, paglaban ng manok niya at kalaban, pag bagsak ng manok niya, patay ang kanyang manok. O hindi mo na namatay, tinamaan ang kanyang manok. So, yung kanyang manok, hindi gumante. Bakit? Nakakain ng ostya eh. Bumait eh. Tinamaan sa kanan, binigay pang kaliwa. O tinamaan uli, patay. O, kaya sabi ko tuloy, mabuti pa yung manok, bumait. Kising ba kayo? O ano pang ibig kong sabihin? Bakit ko ito naisama sa pangangaral? Kasi minsan, ito, nagsusubo tayo ng ostya. Hindi ko sinamin dito yun, ha? Ginagamit ko ng example. Tapos ikaw nagsusubo, chismosa. Ang tanong, dapat bang maniwala sa iyo ang tao? Na ikaw mismong sumusubo, hindi ka nagbabago? Andyan ba kayo? Kaya si Brother Rod, pa nangangaral, totohanan lang. Huwag natin pinagluloko ang tao. Amen po ba? Amen. Gawin natin sa buhay natin. Kasi ang salita ng Diyos buhay, makapangyarihan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, galit ang mga makasanlibutan sa mga taong lumalakad sa katotohanan. Amen. At hindi nakukuha yan sa pasubo-subo na ikaw ay makadiyos sa tao. Dahil ang tunay na makadiyos sa tao, nagbabago ang buhay. Amen. Kaya nga ang blessing ni Lord, nakasalalayan kung paano mo isinasabuhay ang salita ng Diyos. Paano natin ginagawa ang ating pananampalataya? Hindi nakikita yan sa pasimba-simba tayo. Wala yan doon. Lamang ka ng simbahan. Wala yan doon, mga kapatid. Sa amin, ako po, Bicolano ako, sa amin, pagkalinggo, puno ang simbahan. Pagkatapos ang simbahan, puno ang sabungan. Kung sino nakita mo doon sa simbahan, yun makikita mo sa sabungan. Anong sabi nila? At least magsimba kami. Oh. Ang tanong, tama bang katwiran yun? Hindi. Andyan pa ba kayo? I love you. Ang nais ng Diyos, tayo ay makarating hanggang langit. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga, kapag hindi kayo nagtagpo ng talagang tinatayuan, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya nga ang demonyo galit yan sa mga taong na kay Lord. Kaya anong ginagawa ng kaaway? Pag ikaw ay na kay Lord na, pipilitin ka ng kaaway na ikaw ay hilahin pababa para ikaw ay bumalik sa iyong pinanggalingan. Yun ang gawain ng kaaway. Pero Huwag tayong patatangay sa kaaway. Kahit awayin ka, kahit anong gawin sa iyo, kapuotang ka ng sanlibutan, manatili ka kay Yahweh El Shaddai at ipagtatanggol ka ng ating Panginoon. Tama po? Kaya sabi dito, kung babalikan natin yung ating pinag-aralan kanina, bilang Kristiyano ay normal na makaranas tayo ng pagtangis or matinding kalungkutan. Bakit? Kasi hindi ka naman taga matutuwa na halimbawa, nasa gawain ka ng Panginoon, lahat ginagawa mo, tapos
ang bibira sa'yo, kasama mo pa. Andyan ba kayo? O kayo, natutuwa ba kayo na ang ganda-ganda ng pakikisama mo, ang ganda-ganda ng iyong pakikitungo, tapos bibirahin ka, kasama mo pang bibira sa'yo? O, malulungkot ka ngayon. Pero sabi ng Bible, ang kalungkutan nyo ay papalitan ng kagalakan. Gising ba kayo? Hallelujah, kailanman huwag pabayaang diablo'y humadlang. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, kailanman. Andiyan ba kayo? Simple lang yan. Ano bang tune yan? Letter D. Hallelujah, kailanman. Wow. Magpabayaan ang diablo'y humadlang. Problema'y dumarating. Problema'y dumarating. Itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, kailanman. Come on, hallelujah, kailanman. Hallelujah, kailanman. Huwag pabayaang diablo'y humadlang. Huwag pabayaang diablo'y humadlang. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, Oh, come on, hallelujah, kailanman. Hallelujah, Kailanman. huwag pabayaan, diablo'y humadlang. Problema ay dumarating. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, Kailanman. Ayan, hallelujah kayo. Ayan. Well, at least, handa yung choir natin, di ba? Amen. Ayan, mga kantang, upo na kayo uli. O, di ba, pagka mayroong mga umaaway sa inyo, itaas lang kamay nyo. Hallelujah, kailanman. Huwag pabayaang diablo'y humadlang. Yan. Problema'y dumarating, itaas ang kamay at magpuri. Hallelujah, kailanman. Sunod-sunod yan. O aking Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Okay ba kayo dyan? O di ba masaya sa gawain ng Panginoon, ano? Lutas ang problema. Kahit may umaaway, okay lang. Basta kasama si El Shaddai. Amen. Okay, palakpakan natin si Yahweh. So, bakit mayroong mga pag-uusig, mayroong mga pagtangis, may pag-iyak, may kalungkutan? Bakit mayroong mga ganitong pangyayari? Una, sabi dito ng Bible, sa verse 19, kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang Kanya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Narinig niyo po? Sabi ng Bible, kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin kayo nito. Kaibigan kayo. Kasi taga-sanlibutan ka eh. Pero dahil dito, sabi dito, ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kaya ipinauunawa sa atin ng Bible na once ikaw ay tumanggap kay Christ, ibig sabihin, nakatira ka sa sanlibutan, pero hindi ka na taga-sanlibutan. Kay Kristo ka na. Amen po? Kay Christ ka na. Kaya yung mga taga-sanlibutan, napupuot na sa atin. Ngayon, para ang sanlibutan ay hindi mapuot sa iyo, gawin mong ginagawa ng sanlibutan. So magkakaibigan kayo ngayon. Kaya lang,
hindi mo naman pwedeng dayain ng Diyos. Huwag tayong magtataka kung walang nangyayari sa buhay natin. Bakit? Kasi, ang talagang pinagpapala ng Panginoon, yung mga taong nakikinig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang salita. Yun talaga ang pinagpapala ng Diyos. Kaya kung malaala niyo po sa Bible, mayroong isang babaeng sumigaw, mapalad ang babaeng nagsilang sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, higit na mapalad ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Amen. Kaya pag tayo ay nakikinig at tinutupad natin ang salita ng Panginoon, higit kang mapalad. Kasabi mo sa iyong katabi, higit kang mapalad kung ikaw ay nakikinig at tinutupad mo ang iyong pinakikinggan. Kasi may mga taong nakikinig lang, pero hindi naman ginagawa. Taon na nga sa pakikinig eh. Tapos, hindi naman ginagawa ang pinakikinggan. Amen po ba? Pero pag itong pinakikinggan natin ay ginagawa natin, ikaw ang taong mapalad. Ano bang ibig sabihin ng mapalad? Pinagpala. Ano bang ibig sabihin ng taong pinagpala? O, paano iba nasasabi yung pinagpala sa isang tao? Bawa sasabihan mo yung tao, sis, pinagpala ka talaga. Ang tanong, bakit mo nasabi sa kanya yun? O, katulad ng isang sister natin, sa ibang araw siya, hindi ko sasabihin ko nung araw. Baka hanapin nyo. Yung tatanggap siya ng kanyang long service sa kanyang trabaho. Nasabi niya, alam mo Brad, akala ko matatanggap ko ganito lang. Pero, dubli pa pala sa ganung inaasahan ko. At kung tawag doon, yung sa peso, ay milyon ang halaga. Anong sabi ko sa kanya? Pinagpala ka, sis. Anong sabi ng sister natin ito? Pero bago ito nangyari sa akin, Brad, grabe namang sakripisyo ang dinaanan ko. Tiis. Tiyaga. Pero ngayon, ito ang kapalit. Kaya sabi ko sa kanya, pinagpala ka. Kaya yung word na pinagpala, masasabi mo lang yan sa tao kapag mayroong siyang matatanggap sa buhay. O halimbawa, binigyan ka ng napangasawa, ang guwapo, ang mabait, mayaman, mapagmahal, nasa kanya lahat. O anong masasabi mo doon sa tao na binigyan ng ganon? O, di ba? Ang sasabihin mo sa kanya, kung Kristiyano ka, pinagpala ka, sis. O, di ba? Hindi mo naman sasabihin sa tao na, malas mo, sis. Ang word na babanggitin mo sa kanya, pinagpala ka. O, di ba? Kaya yung taong nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, yan ang mga taong pinagpala. Amen po ba? Kaya lang, siyempre, sabi nga natin kanina, kapag tayo ay pinagpala, kasi kay Lord tayo, sabi dito, bakit may kalungkutan, mayroong pag-iyak, may pagtangis, ano ba ang dahilan? So sabi sa binasa natin kanina, ang kalungkutan ay bunga ng pagkapuot sa atin ng sanlibutan. Bunga yun na hindi ka maintindihan ng mundo. Kaya minsan, na hindi tayo naging masaya sa mga tao na ito. Hindi ibig sabihin na hindi ka masaya sa buhay mo, kundi hindi ka naging masaya sa mga taong ito. Palakpakan muna natin, Panginoon. Kasi nga, ang bait-bait mo na, matulungin ka pa, tapos, nagbibigay ka pa, tapos makakarinig ka pa ng hindi maganda. O, di ba? Para bagang nagluto ka na,
ikaw na ang nagpagod. Tapos may kumain, sabi sa'yo, ang alat naman ito. Biglang kumat na lalamunan ko. Yung ibig sabihin na, ikaw na yung gumastos. Ikaw na ang bumili. Ikaw pa ang nagluto. Nag-invite ka na mga kakain. Tapos ang kumain na, naubos ang niluto mo. Tapos, may iba't ibang narinig mo. Andito, hindi masarap. Dito, maalat. Pero naubos naman yung inihain mo. O di ba, para bagang hindi ka magiging masaya, nakangiti ka kahit hindi totoo. Nakangiti kahit hindi totoo. Doon sa mga balat kayo pala. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Nakangiti kahit hindi totoo. Gising pa ba kayo? No, kaya ang kalungkutan minsan ay ito'y bunga ng mga ginagawa ng mga tao na ayaw sa iyo. Tama ba? Kasi hindi mo naman mapiplease lahat eh. Hindi mo magagawa na yung lahat ay magiging masaya para sa iyo. Amen po. Katulad sa akin, nagpipreach ako sa inyo, malay ko ba kung may natutuwa o mayroon na gagalit sa akin? O, kasi hindi mo mapiplease lahat. Pero naniniwala naman ako, doon sa mga magsasabuhay ng salita ng Diyos, tiyak ang taong yan, pagpapalain ng Panginoon. Proven naman yan yung platters natin sa nasa Pilipinas ngayon, na-share kong anong Sunday ba or Saturday, na nagulat ako, paglabas ko ng kusina, sinalubong ako, hinawakan yung kamay ko. Tapos sabi sa akin, Brad, pahawak ng kamay mo. Ay ko, bakit mo hinahawakan? Sabi niya, kasi naniniwala ako, mahawakan ko lang kamay mo, may employer ako. Aba, pag uwi nga ng hapon, nakapirma ng kontrata at pinirmahan yung kontrata niya. Tapos sabi niya, Brad, bukas medical ko. Kita niyo yun, ha? Kayo mga naniniwala na pagpapala talaga. Yung naiinis, maniwala na kayo. Kasi kay Jesus nga may naiinis eh. Kasi ayaw maniwala kay Jesus. Amen ba? Ayaw sang tanggapin. Buti nga, dumating si April Regino eh. Kung si Jesus ang kumanta noon, hindi maganda. Sipin mo, si Jesus may corona, tapos sa kanta, di ko kayang tanggapin. So hindi ata maganda tingnan, Mabuti na si April Boy ang kumanta. Kasi hindi niya matanggapin na mawawala siya. O di ba sabi niya, di ko kayang tanggapin na mawawala ako sa mundo. Sayang naman ang busis ko kung maaga akong maglalaho. O di ba? Hapdi at kirot. Baka sabi niya, brother, tumigil ka na nga dyan. Okay. Napupuot sa atin ang sanlibutan, kaya nalulungkot tayo. Hindi tayo maunawaan. Amen ba? Nag-effort ka na, lahat ginawa mo na. Napupuot pa rin sa iyo. Sus Maria Josep, para bagang, Lord, paano ba ito? Ang sagot ni Jesus, kung napupuot sa iyo yan, una na sa akin napuot ang mga yan. Ako na ang kinapuutan yan. O kaya huwag kayong magtataka kung nakakaranas tayo ng mga hindi maganda mula sa mundong ito. Amen ba? Kasi once na lumakad ka na sa liwanag, siyempre, yung mga nasa kadiliman, galit na sa iyo yan. Kaya huwag tayong magtataka. Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay gumaganda. Amen ba? O, tas ang kamay na magaganda. yung iba walang bilib sa sarili. Minsan naman magyabang ka namang paminsan-minsan. O tas ang kamay na magaganda.
Huwag kang magtataka kung bakit ikaw ay yumayaman. O, sino ang mayayaman? O, kita mo? Sa resibo. Alam mo, magaganda minsan yung mga lumang kanta eh. Ang Panginoong Yesus. Ano ba sanod? Dahilan kung bakit ako ay yumayaman. O, di ba? Yun eh. Kasi yung yung mga isda, iba na ngayon. Dati kasi, ang mga isda, ngayon iba na, ang mga pating. Lumaki na eh. Kasi, pa 40 years nang gawain eh. Dati mga isda, ngayon mga pating na kasi sobrang tagal na. Ang mga ibon, ngayon hindi na ang mga agila. O, pangalawa, bakit nakakaranas tayo ng kalungkutan, pag-iyak? Kasi sabi dito, ang kapighatian natin, ang pag-iyak natin, ang kalungkutan natin, ay minsan ito ay bunga ng mga taong, yung mga masasamang tao na gumagawa ng hindi maganda para sa iyo, para sa atin. So ano ba yung ginagawa ng mga masamang tao? Sisiraan ka. Mayroon bang mabuting taong naninira? Wala, di ba? O sino mabubuting tao dito? Tas ang kamay. O, tas ang kamay ng mabubuting tao. Hindi pa kayo nangingilabot? O, di ba? Wala namang mabuting tao na maninira. Agree ba kayo doon? O, sino yung mga naninira? Masasamang tao. Bakit? Bakit mo sisirain yung tao kung mabuting tao ka? O, di ba? Kaya yung kapighatian, yung kalungkutan, ay minsan bunga yan ng gawa ng mga taong masasama. Nananahimik ka. Tapos magugulat ka. Sirang-sira ka na pala. O, ang tanong, masaya ba kayo doon? O, di ba hindi tayo natutuwa doon? Nalulungkot tayo. Hindi mo naman magawang gumanti kasi sinasabuhay mong salita ng Diyos. Sabihin mo lang, Diyos nang gumanti sa iyo. Tapos nag-pray ka ngayon, Lord, pagpalain mong taong ito, mamaya umiiyak ka na, Lord. Siniraan lang ako, pagpapalain mo pa ito. O di bang hirap Ang hirap magsabuhay ng salita ng Diyos. Bakit? Siniraan ka na, tapos magnanalangin ka, Lord, pagpalain mo itong taong naninira sa akin. O parang unfair, Kasi siyempre, pag inis ka, galit ka, iba minsan yung yung gusto natin mangyari, Lord, parusahan mo taong ito ng magising. Pero hindi yan ang utos ng Panginoon Ang utos ng Panginoon, yung mga taong nananakit sa iyo, panalangin mong pagpalain. Amen. Mahirap lang ang gawin. Bakit magpe-pray ka, tapos pinagpe-pray mo, pagpalain yung taong yun, tapos nakikita mo nga, pinagpapala nga. Ikaw naman, ito nanira sa akin, pero pinagpapala Siyempre, pinag-pray mong pagpapalain nga ng Diyos. Amen ba? So, huwag ka maiinis sa Kanya. Anong sabi ng Bible? Ibigay mo sa Diyos ang paghihigante. Amen po? Ano sa English yun? Give giant to God. Ibigay ang higante sa Diyos. Okay ba kayo dyan? Kaya, minsan ang ating kalungkutan, ang ating pag-iyak ay bunga ng ginagawa ng masasamang tao. Pero huwag kayong mag-alala kasi ang pangako ng Panginoon, yung ating kalungkutan ay papalitan ng kagalakan. Bakit sa akala nyo, yung taong pinag-pray mo na, yung nag-hurt sa'yo, yung nanira sa'yo, pinagpapala nga, akala mo, masaya sila kahit pinagpapala?
Hindi sila magiging masaya. Ang magiging masaya, ikaw na nagpipray sa kanila. Kasi wala namang sinabi ang Bible na yung ipapanalangin mo na nanakit sa'yo, na pagpalain, ay magiging masaya. Walang sinabi ang Bible na ganon. Ang sinasabi ng Bible, tayong nakakaranas ng pag-iyak at kalungkutan, ay papalitan niya ito ng kagalakan. Kaya sige lang, umiyak ka ngayon, malungkot ngayon, bukas masaya ka. Yan ang sinasabi ng mga artista, sa akin huling halakhak. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Patuloy ka lang. Amin ba? Amen. Kaya pag may kalungkutan, mayroong pag-iyak, huwag kang susuko, sige lang. Tuloy-tuloy lang. Sa incheck, sabi niyan, chikoy-chikoy lang. Dito lah, pangyaw. Kaya tuloy-tuloy lang kahit anong mangyari, maniwala kayo, ang kapalit ng kalungkutan at pag-iyak at kapigatian ay kagalakang galing kay Yahweh El Shaddai. Purihin at palakpakan ang ating Panginoon. Tayo at tayo ay dumulog sa Kanya. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan, yakapin niyo po yan. At tayo po ay lumapit sa Panginoon. Everybody close our eyes. Nakikita, ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapiling na kita. Pagising sa umaga, ikaw
banal naming Diyos, hinihiling ko lagi sa iyo na ingatan mo ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Silyuhan mo lagi sila ng banal na dugo mula ulo hanggang talampakan. Lukuban mo lagi sila ng iyong kapangyarihan upang sila, Ama, ay huwag na muling maagaw ng kaaway. Hayaan mo, Ama, ng aking mga kapatid na ito ay patuloy mo silang pagpalain sa gawain na ito. Katagpuin mo lagi ang kanilang mga pangailangan sa buhay. Bigyan lagi, Ama, ng kalutasan ang kanilang mga problema. At dalangin ko, Ama, kung sino man ang may sakit at may karamdaman, ito ay gumaling sa pangalan ni Jesus. At umaasa kami na sa araw na ito, sila, Ama, ay pinagpala mo na. Panginoon, dalangin ko po sa iyo na pagpalain mo rin po ang lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na po namin na silang lahat, Ama, ay answered prayer na. At naniniwala kami na lahat kami, Panginoon, ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Salamat, Lord, at sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siya naghangad ng pagupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, modkat dahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tagi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay nakatitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa inyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin, ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ikay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Ngunit malalapin ko ang saging bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang kinin mo na answered prayer na. Hello, hello.